Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Ang kwento ay umiikot sa senior high school na nagngangalang Neil, isa siyang malikhain na binata na mahilig gumuhit at magsulat ng comics. Nagustuhan din niya ang isang kaklase na nagngangalang Summer pero wala siyang lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Ang babae ay sikat at nakakaakit, kabaliktaran ng lahat ng meron siya. Sa pambungad na eksena, ang mga estudyante ay nasa loob ng school bus nang barilin ng lalaking nakamaskara ang driver hanggang sa mamatay. Ang mga estudyante ay nagtago sa ilalim ng upuan pero pinagmasdan sila ng lalaki at dinakip si Summer, ang kanyang kaibigan at isa ding sikat na binata na nagngangalang Chad ay sinubukan siyang pigilan ngunit natakot ito sa baril kaya umatras na lang. Pagkatapos niyang makuha si Summer, tumayo si Neil na determinadong bawiin ang babae. Ang kanyang best friend na si Gilbert ay binalaan siya tungkol dito dahil hindi naman siya kilala ni Summer, ngunit buo ang loob ni Neil. Itinulak niya ang patay na driver at sinabihan si Gilbert na magmaneho, pagkatapos ay umakyat siya sa bubong ng bus at tumalon sa sasakyan ng kidnapper. Nang malapit na niyang mahuli ang lalaki, si Gilbert ay nawalan ng kontrol sa bus at bumangga sa kotse. Ang lahat ay pinigilan ang paghinga sa gulat, hanggang sa ilabas ni Neil si Summer mula sa sasakyan na walang pinsalang natamo. Ngunit malalaman natin na ang senaryo ay nasa pantasya lamang ni Neil, gaya ng dati ay gumagawa siya ng comics tungkol sa pagiging sikat at gwapong lalaki niya. Si Neil ay may nakababatang kapatid na nagngangalang Jacqueline na mas sikat sa kanya, at ang dalawa ay laging nagtatalo tungkol sa kahit anong bagay ngunit halatang mahal nila ang isa't isa. Sa paaralan, si Summer ay namimigay ng mga imbitasyon para sa kanyang kaarawan, ngunit si Neil ay nakakaramdam ng pighati dahil hindi pa siya naiimbitahan. Si Gilbert ay nagmungkahi na humiling siya pagdating ng oras na 11 minuto pasado alas 11 kinagabihan para mangyari ang isang himala. Alam ni Neil na nagbibiro lang ito kaya hindi ito masyadong inisip. Sa oras ng lunch break, hinihimok siya ni Gilbert na makipag-usap kay Summer. Sinusuportahan niya ang kanyang matalik na kaibigan at gusto niyang magpakita ito ng kaunting lakas ng loob dahil mahal na niya si Summer simula pa noong middle school. Nang tumanggi si Neil ay dinala siya ni Gilbert papunta sa mesa ni Summer, at dahil sa sobrang kaba ay nagsuka siya sa harap ni Summer dahilan para masira ang lahat ng pagkakataon na meron siya. Kinahapunan, nagkulong siya sa kanyang silid at nilunod ang sarili sa pagkamuhi, hanggang sa pumasok si Gilbert upang kausapin siya at pinagsayaw na lagi nilang ginagawa sa tagong lugar. Mas gumaan ang pakiramdam ni Neil pagkatapos makipag-usap sa kanyang kaibigan ngunit ayaw pa rin niyang pumasok sa paaralan kinabukasan. Umakyat sila sa bubong at nagkwentuhan tungkol sa mga pangyayari sa araw na iyon habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ang kapitbahay ni Neil na si Jimmy ay isang milyonaryo at mahilig sa babae. Umuuwi siya na may iba't ibang sasakyan at iba't ibang babae tuwing gabi. Naiinggit ang dalawang lalaki sa kanyang pamumuhay habang pinapanood nila ang pagpasok niya sa kanyang bahay kasama ang tatlong babae. Pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin nila para maging mayaman. Ang mga magulang ni Neil na nasa ibaba lang mismo ng kwarto ay narinig ang kanilang pinag-uusapan at takot na takot silang nagkatinginan bago matulog. Bago matulog si Neil, napansin niya ang oras na eksaktong 11 minuto pasado alas 11, hindi nag-iisip na humiling siya na nais niyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon kay Summer. Kinabukasan pagkagising niya ay nagsuot siya ng hoodie at pumunta sa paaralan na sinusubukang itago ang kanyang mukha sa lahat pagkatapos ng pangyayari kahapon. Nakakapagtaka dahil hindi siya pinansin ni Gilbert at umalis na hindi interesadong makipag-usap sa kanya, tumingin si Neil sa salamin at nakitang naging ibang tao siya na mas kaakit-akit kaysa sa totoong siya. Kahit na ang kanyang katawan ay nagbago kasabay ng kanyang boses, napagtanto niya na ang kanyang hiling ay nagkatotoo na ang ibig sabihin ay nagkaroon na siya ng pangalawang pagkakataon kay Summer. Lahat ng nakakasalubong niya ay binabati siya na naiintriga sa bagong gwapo na lalaki. Pagkatapos ay nakita niya si Gilbert at sinabihan ito ng isang bagay na tanging si Neil lang ang nakakaalam para patunayan ang tunay niyang pagkatao. Sa simula ay nag-aalinlangan si Gilbert pero kinahapunan ay naniwala na siya sa kanyang kaibigan. Pagdating sa bahay ay sinabihan nila si Jacqueline tungkol sa kakaibang pagbabago sa kanyang hitsura. Bagaman hindi ito naniniwala sa kanya noong una, pinatunayan ni Neil ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagguhit sa kanyang regular na estilo kaya pinangalanan nila siyang Ace, at hiniling sa kanya na magpakasaya sa pagiging kaakit-akit habang ito ay meron pa. Si Gilbert at Ace ay pumunta sa isang tindahan ng damit para bumili ng mga damit na tumutugma sa kanyang personalidad.
Nalaman ni Neil kung gaano kalaki ang pribilehiyong nakukuha ng mga magagandang lalaki nang inanyayahan siya ng isang hindi kilalang lalaki sa isang party. Ito pala ay isang eksklusibong party na tinatawag na Hampalas na pinapangunahan ng isang mayamang negosyante na si Victoria V. Sinabi din ng lalaki na isa itong malaswang party na nakapagpasabik kay Gilbert. Tinanggap niya ang imbitasyon para kay Neil dahil ang kaganapan ay sa parehong gabi ng party ni Summer. Pagkatapos ang dalawang lalaki ay pumunta sa music shop kung saan tambay ang mga sikat na kabataan sa paaralan. Si Neil bilang si Ace ay nakipag-usap kay Summer at nakakuha ng imbitasyon para sa kanyang kaarawan. Kahit na hindi naman mukhang interesado sa kanya ang babae ay tuwang-tuwa pa din si Neil. Naisip ni Gilbert na kailangang makipag-ugnayan si Neil sa ilang mga babae para magkaroon ng kumpiyansa at masanay bago gawin ang parehong bagay kay Summer. At saka lahat ng mga sikat na lalaki ay may mga mag-agarang kotse kaya kung sila ay makakakuha din ng isa, si Summer ay tiyak na magkakagusto sa kanya. Ang tanging tao na makakapagpahiram sa kanila ng kotse ay ang kapitbahay ni Neil na si Jimmy. Ang dalawa ay pumunta sa lugar ni Jimmy at hiniling na upahan ang kanyang Porsche para sa isang gabi. Lumalabas na si Jimmy ay isang dealer ng Porsche at walang limitasyon ang paggamit niya sa mga kotse ngunit nangangahulugan din yon na sisingilin niya sila ng malaking pera para dito. Pagkatapos ipagmalaki kung gaano kaakit-akit ang kotse sa mga babae, si Jimmy ay nag-alok sa kanila ng mas simpleng kasunduan. Kung mapapapasok nila siya sa Hampalas, handa siyang ipahiram sa kanila ng libre ang sasakyan. Tinanggap ng dalawang lalaki ang kasunduan at pumayag na makipagkita sa kanya sa gabi. Pagkatapos ay iginiit ni Gilbert na kailangang uminom ni Neil ng Viagra para makasigurado, dahil kung tutuusin ito ang unang high school party na pupuntahan nila at si Summer ay nandoon din. Para makakuha ng pills, tinawagan ni Gilbert ang kaibigan niyang si Jay Sizzle at pinuntahan nila ito sa kanyang bahay. Ang lalaki pala ay medyo matanda na merong Koreana na asawa. Kapalit ng pills ay humiling si Jay Sizzle ng pabor, na panuorin silang mag-asawa habang nag-iibigan. Dahil sa kakaibang engkwentro na ito ay nangako ang dalawang binata na hindi na magsasalita pa tungkol dito. Hinihintay nila si Jimmy sa isang tindahan nang magulat sila nang pumasok si Jimmy na may dalang maskara at isang baril na handang magnakaw sa lugar. Sa kainitan ng sandali, kumilos ang mga binata na parabang sila ay mga kasabwat bago maglabas ang may-ari ng shotgun at pinaputukan sila. Ang lugar ay naging magulo ngunit ang grupo ay nakatakas bago pa dumating ang mga pulis. Nang kumalma ang lahat, sinabi ni Jimmy na ninakawan niya ang tindahan para lang sa katuwaan. Nag-away sina Gilbert at Neil dahil iniisip ni Neil na lahat ng nangyayaring hindi maganda ay dahil kay Gilbert. Sinisisi niya rin si Gilbert kung bakit siya nagsuka sa harap ni Summer. Umalis si Neil pagkatapos ng pagtatalo, pumunta sa gasolinahan para bumili ng isang pakete ng tsokolate para kay Summer. Isa pang magnanakaw ang sumalakay sa lugar at ginawa siyang hostage. Sa huli ay nakilala siya ng pulis bilang ang magnanakaw sa tindahan kanina kaya kinailangan niyang tumakas sakay ng isang taxi bago pa siya mahuli. Samantala, sina Gilbert at Jimmy ay pumunta sa ham party. Gaya ng inaasahan nila ang lugar ay puno ng mga kalahating hubad na tao na nagsasayaw, umiinom ng alak at umiinom ng mga ilegal na droga. Nakakita si Jimmy ng lalaki na naglalakad papunta sa VIP room kaya nagpas siyang sundan ito. Nang makakita ng mga bungkus ng pera sa loob ay binalak niyang nakawin ito ngunit nahuli siya ng bantay bago pa niya mahawakan ang pera. Dahil sa gawaing ito ay nasangkot din si Gilbert sa gulo at kinausap sila ng host ng party na si Victoria. Bilang kabayaran sa pagsira sa kanyang party ay kinuha ng babae ang Porsche ni Jimmy at pinagbantaan sila na papatayin kung susubukan nilang tumanggi. Samantala si Neil ay nakarating sa party ni Summer at nakita siya. Gayunpaman ang pakikipag-ugnayan ay hindi nangyari ayon sa plano dahil lumayo si Summer sa kanya. Sa gitna nito ang sikat na binata na si Chad ay galit na galit nang makita si Neil na sinusubukang mapalapit kay Summer. Hinamon niya si Ace O'Neil, at nangako na kung matatalo siya ay lalayo siya para makasama niya si Summer. Sa ibang lugar pagkatapos mapaalis sa party, tumanggi si Jimmy na iwanan ang kanyang Porsche kaya gumapang sila sa imburnal papunta sa lugar na kinalalagyan ng kanyang sasakyan. Habang gumigapang ay nakasalubong ni Jimmy ang isang ahas na mabilis niyang nahawakan ang ulo bago pa siya makagat. Nang sila ay makalabas, natarante si Gilbert dahil sa ahas na bitbit ni Jimmy at sa oras din na yun ay dumating si Victoria sa parking lot na nagbabantang papatayin sila. Ngunit napabagsak siya ni Gilbert gamit ang isang pamalo bago tumakas kasama si Jimmy. Nang pauwi na ang dalawa, umamin si Jimmy na ika-30 na kaarawan niya ngayon at nakatira lang siya sa basement ng kanyang ama.
Sinabi niya din na ang pera at mga sasakyan ay palabas lamang dahil sa totoo lang ay lubog siya sa utang. Pumunta ang dalawa sa kanyang kwarto na nasa basement saka naglaro ng video games hanggang sa dumating ang kanyang ama na may dalang cake. Silang tatlo ay nagkwentuhan saglit. Pagkatapos ay naalala ni Gilbert na importante ang gabi na iyon para kay Neil kaya sumakay sila sa Porsche at pumunta sa party ni Summer para suportahan ang kanyang kaibigan. Nagsimulang sumayaw si Chad para mapabilib si Summer at patunayan na mas magaling siya kay Neil, at pagkatapos ng kanyang katamtaman na pagganap ay tinawag si Neil sa dance floor. Sa parehong oras ay dumating si Gilbert at nagpasyang sumayaw kasama siya. Ang matalik na magkaibigan ay sinayaw ang matagal na nilang inaaral na galaw na nagpahanga sa lahat ng nanonood sa kanila. Galit na galit si Chad na ninakaw ng kanyang karibal ang palakpakan ng mga tao. Kaya naman nang gumamit si Neil ng portable toilet ay itinulak niya ito sa swimming pool upang pagtawanan ng lahat. Sa sobrang galit ay ginawa niya rin ito kay Chad na labis na ikinagalit ni Summer na pinalayas sila. Dumating ang mga pulis na nakatingin sa Porsche na pag-aari ng mga tulisan. Ang lahat ay nagsimulang magpanik na tumakbo sa iba't ibang direksyon. Sina Jimmy at Gilbert ay pumasok sa garahe kung saan nakakita sila ng isa pang Porsche na sinakyan nila at pinatakbo ng mabilis palabas sa lugar habang hinahabol ng mga pulis. Grabe si Jimmy, mabilis na nakaisip ng plano nang makita niya ang tindahan na ninakawan nila kanina na nasa tabi ng kalsada. Habang inaayos ng may-ari ang mga nasira kanina, pinasok ni Jimmy ang kotse sa tindahan, at humingi ng tawad kay Gilbert bago niya ito barilin sa hita, kasabay ng pagbaril sa kanyang braso. Si Gilbert ay umuungol sa sakit ngunit hiniling sa kanya ni Jimmy na magtiwala sa proseso. Nagawa nilang sisihin ang may-ari ng tindahan na parang binaril niya ang mga ito. Napaniwala nila ang pulis na ang may-ari ng tindahan ang may kagagawa ng lahat ng ito, dahil ang may-ari ng Porsche ay hindi magnanakaw sa maliit na tindahan. Sa ganoong paraan ipinadala sina Gilbert at Jimmy kasama ang mga paramedic, habang ang may-ari ng tindahan ay dinala para sa interogasyon. Habang sina Jacqueline at Neil ay nasa labas ng bahay ni Summer nang muling mag-11 minuto pasado alas 11 ang oras. Nagbalik si Neil sa kanyang sarili, hindi ito sinabi sa kanya ni Jacqueline at sinabi na bumalik sa bahay ni Summer nang mahinahon at humingi ng tawad. Naabutan niya si Summer na naglilinis sa bahay at nag-alok na tumulong sa kanya, ngunit sinabihan siya na umalis. Inilabas ni Neil ang tsokolate na binili niya kanina dahil ito ay paboritong tsokolate ni Summer. Ang kanyang pagkilos ay biglang nagbago at medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang sabay nilang kinakain ang tsokolate, tinawag siya ni Summer sa kanyang tunay na pangalan. Sa wakas ay naunawaan ni Neil na hindi siya nito kinakausap dahil siya ay si Ace, ang totoo ay interesado sa kanya ang babaeng matagal na niyang gusto. Pagkatapos, pumunta sila sa kalye sa restaurant ng ama ni Neil para tangkilikin ang kanyang luto. Nalaman din ni Neil na matagal na siyang napapansin ni Summer at alam niyang mahilig siyang gumuhit. Kinakabahan siyang ipinakita ang kanyang gawang comics na para sa kanya, ngunit ang katotohanan, nagustuhan ito ng babaeng kanyang iniibig. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!